Okay, ayan, welcome back ulit sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito nga no, ay breaking news po. Attorney Baligod ay hinahamon ng barilan mga kaibigan. At yan nga no, ang ating alamin at dito nga sa balitang ito ay mapanood po natin ang mga kaganapan po patungkol po dito sa paghahamon nito pong isang tao dito po kay Attorney Baligod ng barilan. Kaya ayan, at panoorin natin ang video para malaman po natin ang buong pong pangyayari na ito at makapagbigay po tayo ng ating mga sari-sariling opinion. Dito, party kasi ng kabila, ano, sir, record order tayo. Pinapa-implement. Di ba, obstructed? Oo. And may directive na rin naman. Oo. Sige, R3. Hindi na sure na illegal. Illegal. Reason for us to stop. Anyone who tries to intervene, dapat po Okay, salamat R3 Talaga? Eh, walang office na yun. Doesn't matter. Are you You file sure? whatever you want to file. Sige, go ahead. Game. Ano, tinutusan nyo? Lock ako na. Game. Ano po? Magbabarilan tayo? Go! Sure. You want? Okay, on record. Eh, ikaw nagtanong eh. I won't back down. So, kailan nyo pa ginagawa eh? Pero sir, Sige, you proceed. yes, we will implement. Yeah, we So okay, yan no. At narinig po natin no ang sinabi nito pong isang tao na ito, kaibigan no, na hinamon nga niya itong si Attorney Baligod ng barilan no. At alamin po natin no kung sino po ang tao na ito mga kaibigan. At base po dito no sa report, ito po ay nagpakilalang abogado ng ACCRE Law Office na si Attorney Leo Cross. Sus, nako, Ginoo mga kaibigan no. Ay sa parang attorney ang tao na ito. At bakit po ganito po ang kanyang inaasal na naghahamon po ng barilan mga kaibigan no. Ganito na ba ngayon ang ating mga abogado pagka mayroon po silang mga kaso na kanila pong hinahandol at yung kabila naman ay nakita po nila na palaban ay maghahamunan ng barilan mga kaibigan. Parang ang tao na ito ay kamag-anak ata nung dating pulis na si Gonzales mga kaibigan. Dahil ay parang parihas po ang attitude itong tao na ito no. At ito lang ay abogado no, nakakahiya po bilang abogado na mayroon pong ganito ang klase po ng isang pag-uugali. Dapat po ay daanin po niya sa legal ito pong kaguluhan na ito kung ano man po ang nangyayari mga kaibigan. Hindi po yung maghahamon ka ng barilan, ayan at napahiya tuloy dahil ay hindi naman po inatrasan ni Attorney Baligod ang kanyang hamon. Kaya ayan, biglang talikod ang tulunggis mga kaibigan. Ayan, tuloy no. Minsan kasi yung mga tao na sobrang tapang, naghahamon at magkakataon talaga na makaharap ka ng iyong pong katapat. At ito na nga no, may katapat na po siya si Attorney Baligod. At hindi talaga inuurungan ni Attorney Baligod ang kanyang hamon. Kaya ay bigla na lang po siyang tumalikod mga kaibigan. Nako, siguro gawain na niya ito mga kaibigan, di ba? Pagka ganito po ang klaseng tao, lalong-lalo na ay abogado po ito. No? Kung totoo po na abogado ito, pero sa inasal po niya parang hindi po abogado. No? Dahil ay mayroon bang ganong abogado na andyan pa ang ating mga kapulisan, no? At naghahamon pa ng barilan. Talagang umiiba na ata ang mundo ngayon no? Pati yung mga tao na matataas po ang pinag-aralan katulad po dito, abogado po mga kaibigan. Nirerespeto po ang mga tao na ito dahil nga ay mataas po ang mga pinag-aralan. Pero sa ginawa po niyang yan, parang binasura po niya yung pong kanya pong profesyon na bilang abogado no? Hindi po dapat niya yan gawin. Kaya yan no, alamin po natin ang
nangyayaring ito, ano ba talaga ang bakit ganito po na mayroon pong mga pulis na dumating po dito sa lugar po ni Attorney Baligon? Okay. Merong decision ang Supreme Court na inutusan ang Regional Trial Court na mag-conduct ng trial ulit, no? Mag-hearing daw kami ulit. Wala pang hearing. Itong Judge Ralphie, nag-issue siya ng cancellation ng titulo ng mother-in-law ko dito at saka pinapasurrender niya ang possession. Hindi naman yun ang utos ng Supreme Court, kaya umakyat kami sa Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, meron ng resolution na mag-hearing. So dapat, alam na ng korte na hindi siya gagalaw dahil meron tayong rule on judicial courtesy na pag ginawakan na ng mas nakakataas na hukuman, mag-stay put ang nasa baba. Tapos yung ino-enforce niyang order, hindi pa final dahil meron kaming motion for reconsideration. Okay. Yung order na ini-implement ni Sheriff, lumabas lang nung Wednesday, no? Oo. Tapos nung the following day, August 31, umaga, nag-file na kami ng motion for reconsideration. So dapat hindi pa siya mag-implement. At ang sabi pa ng Regional Trial Court, humingi kayo ng clearance from the Presidential Commission for the Urban Poor kasi baka may affected na informal settlers. Wala pang clearance yung sheriff. At saka ang importante po, walang pasok ang mga korte ngayon. Holiday, deklarado. Bakit siya nagtatrabaho? Sobrang sipag itong sheriff kahit walang pasok, nagtatrabaho. Ang ginawa po niya, sinira niya yung backcode namin, binasag niya ang 3 CCTV. Umaalma na kami dahil Grabe ito, no, mga kaibigan. Ay base po dito, no, sa pahayag ni Attorney Baligod ay pangharas na po ito, no, mga kaibigan. Dahil ay umakyat po sila sa bakod, no, sinira nga nila yung CCTV pa, no, mga kaibigan. So para bang gusto nila na pasukin po nila yung lugar at alam po nila na mayroon pong CCTV, kailangan po na wala pong CCTV para hindi po sila kukunan sa kanilang mga ginagawa na ay mga pangharas po, mga kaibigan. Dahil ay hindi na po na nirespeto, no? Kasi yung CCTV na hindi dapat yan galawin dahil dyan po natin makukuha yung pong mga pagpapatunay, mga ebidensya sa mga kaganapan po dito po, no, sa kaso na ito. Pero ayan, no, sinira po nila ang CCTV, so alam na natin na mayroon po silang masama na balak dito. Diba, mga kaibigan? para na yung ginagawa ng sheriff. Apo. Attorney, kanina may narinig po kami na information na mayroon daw po yatang palitan ng potok. Kanina kasi nagulat ang mga gwardiya namin na merong sumisira doon sa bakod. At the same time, binabasag ang CCTV. ang CCTV, may umakyat. So nag-warning shot yung gwardiya. Allowed naman ang gwardiya sa regulasyon ng SOSYA na mag-warning shot para wag ituloy yung ginagawang krimen. Attorney, sino po ang naghahabol ng lupa na ninyo para lang sa kabatiran natin? Ang sinasabi, ang kalaban namin sa korte is Titan. Tapos merong kumausap sa akin na dapat daw ang kausapin ko na yung Mega World. And Mega World is not even a party in our case. So I am confused. Pero paano napasok Titan. si Titan dito? Yung background lang. Yung Titan po, dati na niyang binenta itong lupa sa mother-in-law ko. Okay. Tapos, hindi nila binabayaran yung buwis na dapat nilang bayaran bilang seller. So, kinasuhan ko po sila para pagbayarin sila ng mga buwis na dapat mapunta sa gobyerno. Okay. So, sige po, kahit pa tani. Kinasuhan namin ang Titan dahil hindi sila nagbabayad ng buwis na ayon sa kontrata. Nagdesisyon na ang RTC at saka Court of Appeals na final na ang desisyon ng Court of Appeals na tama ang RTC at pinagbabayad ang Titan ng buwis.
Kaya nga hindi ko maintindihan itong ginagawa ng korte na si Judge Ralph Lee na labag sa batas ang ginagawa niya. Ang sabi niya, gusto daw niyang i-implement ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya ang utos ng Korte Suprema sa kanya ay mag-conduct ng trial ulit. Hindi pa ho kami nagpa-trial. Nag-issue na kaagad siya ng writ of execution. Ano ang basehan ng writ of execution niya? Wala namang sinasabi ang court. Kaya itong Judge Ralph Lee na ito ay kailangan madisiplina ito eh. Alam ko napakarami ng administrative case nitong judge na ito at napaka-abusado ito. Meron kaming motion to inhibit. Hindi niya ina-actionan tapos tuloy-tuloy siyang mag-issue ng mga orders niya. No? I can say na to me, yung actions niya is graft, no? Corruption. Okay. Attorney, so itong mga pulis na ito, sino ang may dala, sino nagpatawag? Kayo na po ba or sila ang may dala-dala? Sheriff, nagdala ang sheriff Okay. ng pulis. Ang nag-utos daw sa kanila yung NCRPO. Okay. Ang tanong ko kay General Nartates, ginawa nyo ba yung complete staff action ninyo sa NCRPO? Ang sabi ng korte, kumuha kayo ng clearance from Presidential Commission for the Urban Poor. Opo. Standard po yan eh. Maski sa regulations ng PNP, nakalista po kung ano dapat ang hanapin nila. Bakit niya pinayagan na merong pulis dito na galing sa NCRPO? Okay. So, ano pong plano nyo ngayon? Ituloy-tuloy lang namin yung nakabinbin na kaso sa Court of Appeals dahil question na namin yung mga order ng si Ralph Lee na ito. At sigurado rin na magsasampa ako ng reklamo sa mga galing sa NCRPO dahil ano ang ginawa nilang staff action para ma-verify. For all we know, itong sheriff na nandito ngayon ay peke. Dahil walang pasok ngayon ang korte, pero nandito ang nagsasabing sheriff daw siya na pinasamahan ni General Nartates ng mga pulis galing NCRPO. Okay. Last na po, attorney. So, ito po bang sheriff, will you file a case or administrative case against him? Definitely. Marami siyang ginawang kalokohan din. Dahil yung halimbawa lang ang decision may order si Ralph Lee na August 4 ang petsa. Friday yon. Monday, alas 8, nandito na siya na nag-i-implement ng order ng judge na hindi pa final. Apo. Alright. Attorney, gaano kalawak itong lupa na pinag-uusapan natin ngayon at gustong pasukin po ng Titan? 7 hectares po ito. 7 hectares. Yung exact location po dito? 14th Street, Barangay Dabayang Lagi, New Manila, Quezon City. Attorney, live po tayo sa DZRH. Okay, alright yan, no? At ito nga pala ang dahilan, no, mga kaibigan, no? At patungkol po sa lupa, no? Sa lupa na nabili raw, no, ng mother-in-law po ni Attorney Baligod, mga kaibigan, no? Kaso lang po ay yung pong nagbibinta ay hindi po nila binabayaran yung buwis po, ano? Kaya ay nagsampa po ng kaso. Ito po nga sila si Attorney Baligod. So ayan, no? At ngayon siguro itong kanila pong kinasuhan ay gumagamit po, no, ng masabi natin na dahas. Dahil nga sa nangyayari pong ito na sabi pa nga ay pinasok, no, ang kanila pong compound at sinira pa ang bakod at yung mga CCTV sinira, di ba? At mayroon pang kasama na abogado na mahilig po maghamon ng barilan. Mali ata ang pinasok ng abogado na ito, mga kaibigan, no? Baka ay gusto ata itong magpupulis at magsasama sila ni Gonzales, yung pong dating pulis, no, na nanutok ng siklista, mga kaibigan, no? Bagay po sila. Dahil ito, ano, abogado po siya, no?
Iwan ko kung totoo pong abogado, pero base po dito sa balita ay ito po ay isang attorney Leo Cross, mga kaibigan. At ganun po ang inaasta ito pong abogado na ito na maghamon ng barilan. Siguro para sa akin, no, sa akin lang pong mga opinion, dapat siguro ito ay imbestigahan po, no, ng IBP, no, mga kaibigan, ang abogado na ito, dahil hindi na po maganda itong ginagawa po niya. Malay po natin, di ba, sa iba ay ginagawa din po niya yan, no? Kung hindi po katulad ni Atty. Baligod na palaban, eh wala na, di ba? Pero nakatagpo po siya ng katapat na katulad ni Atty. Baligod na palaban, kaya ay ayon, biglang talikod po ang tulunggis, mga kaibigan. Diba? Ganun po kasi yung mga ibang tao, matapang po sila doon po sa mga tao na takot. Pero pagka yung tao ay palaban, eh hanggang salita na lang po yan, mga kaibigan. O, di ba? Sino pong napahiya? Siya rin po napahiya sa kanyang ginagawa, di ba? Na naghamon ng barilan. At yun na ay sinunggaban. Biglang talikod naman ang tulunggis, di ba? Kaya ay basta para sa akin po, dapat ay imbestigahan po ng IBP ang ginagawa po nitong abogado na ito. Hindi po dapat gawin bilang isang abogado. Alam po niya ang batas, di ba? Lahat po ng kanila pong mga ginagawa na pinaglaban nila, ito pong nasabing lupa ay nasa korte na, di ba? So sana ay doon po nila ipaglaban. Kung talagang gusto nilang kunin itong lupa na ito, eh doon po sa korte. Huwag po yung maghamon ka ng barilan, di ba? Hindi po maganda, lalong-lalo na sa isang katulad niya na abogado pa naman kuno. Iwan ko kung totoong abogado, pero sa inaasta ay parang hindi naman po abogado ang mga ganun po na mga klase po ng tao, di ba, mga kaibigan? So yan lang po, no? At ako po muli ay magpapasalamat, no, sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta dito sa aking YouTube channel, yan sa aking Facebook page, at sa lahat po ng mga nakasubscribe na at nakapalo. Ayan, maraming salamat po sa inyo, no? At sa mga hindi pa po nakasubscribe at hindi pa nakapalo sa aking Facebook page, ayan, pakisubscribe at pakipalo na rin. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, pakilike naman po at pakishare. Ayan. At hanggang sa muli ay ako muna ay magpapaalam. At God bless all of us. See you po sa next video.